Kung tayo ay naabutan ng kamatayan nang hindi natin nagagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid, totoong may impyerno. Kamatayan, Tapos na ang oras mo. natataranta si Ana. Ngayon na ba agad? Hindi ko pa tunay na naitatag ang relasyon ko sa Panginoon. At hindi ko pa nasusunod ang kanyang kalooban. Ayokong mamatay. Kamatayan, Binigyan ka ng Diyos ng panahon, pero hinangad mo lamang ang pera at hindi ka naghanda para sa kawalang hanggan. Ngayon, huli na, sumama ka sa akin. kaibigan, habang may panahon pa, handa ka bang talikuran ang iyong kasakiman sa pera at magsisi sa Diyos? The question of what happens to those who die without having the opportunity to repent and have a relationship with Christ is a profound one that touches on the nature of God's justice and mercy. The Bible teaches us about the importance of faith in Jesus Christ for salvation. In John 14 verse 6, it is written, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. This emphasizes the necessity of a relationship with Christ for salvation. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng mga salita sa Biblia. Si Jesus ang daan patungo sa kaligtasan. Paano natin gagawin to? Tanggapin natin siya, mabigkas ng ating bibig na siya ay ating tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Mamuhay ng naaayon sa kanyang aral at kalooban. Isuko ng buong puso at buong kaluluwa. Aminin na tayo'y makasalanan at tayo ay humingi ng repentance. At marami sa atin ang hindi nagagawa ang mga bagay na to dahil tayo ay balot ng mga bagay na nauukol sa mundo. Nakakalimutan natin ang mga bagay na pinagsusumikapan at pinagpupundaran natin ay maiiwan din natin. Nakakalimutan natin na ang dapat ipagpundar, ang dapat pahalagahan ay mga bagay patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kapag hindi natin nagawa at sinabuhay ang mga bagay na inuutos sa Biblia, maaring maging huli na ang lahat. At kung tayo ay naabutan ng kamatayan nang hindi natin nagagawa ang mga bagay na ito, mga kapatid, totoong may impyerno. Kung mahuli na ang lahat, ang daranasin natin ay pagdurusa at paghihirap na walang katapusan. However, the Bible also reveals God's character as loving and just. In 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. This verse highlights God's desire for all people to come to repentance. The scriptures do affirm God's goodness and justice. It is important to trust in God's perfect wisdom and love. Lapitan natin siya, sampalatayanan natin siya, tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ultimately, we can rest in the assurance that God knows the hearts of all people and will judge righteously.